Hindi ito COA finding of corruption, no? Napakalinaw niyan, no? Ito ay isang political aggregation lamang ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa loob ng 2 taon. Kaya dapat tignan ito, hindi hatol ito, hindi audit conclusion, at lalong hindi ebidensya ng pandarambong, no? So, uulitin natin yon, MJ, mahalaga yon. Walang COA na nagsabing may ninakaw. Pa natin kay Attorney Sir EB dahil naipaliwanag niya sa kanyang Facebook post yung hinahanap no na pondo ng Office of the Vice President na siyang subject ngayon sa mga kasong isinasampa laban kay Vice President Sara Duterte. Yung paliwanag niya kasi napakalinaw no na parang nami-misconstrued o nililihis ang taong bayan doon sa hinahanap na 612 million na pondo ng OVP sa loob po ng 2 taon. Tungkol dyan sa usapin nung paulit-ulit na tanong kung saan ba napunta yung 612 million na yan na simula pa 612.5 million, no, na kumbaga ay naging issue, no. So ang dapat nating ipaintindi sa ating mga nanonood at nakikinig, hindi ito COA finding of corruption, no? Napakalian, no? MJ, ito ay isang political aggregation lamang ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa loob ng 2 taon. Kaya dapat tignan ito, hindi hatol ito, hindi audit conclusion, at lalong hindi ebidensya ng pandarambong, no? So, uulitin natin yon, MJ, mahalaga yon. Walang COA na nagsabing may ninakaw. Wala po, no? So, yung actual, kung maaalala natin, nung 2022, MJ, tumanggap ang Office of the Vice President ng 125 million sa confidential funds, no? So 100% itong nagamit alinsunod sa pinahihintulutang confidential expenditures under the COA, no? Pangalawa, kung aalamin natin nung 2023, gumamit ang Office of the Vice President ng humigit kumulang 375 million. Saklaw pa rin ito ng legal authority ng opisina at ino-audit ng special na COA until until now, no? So ikatlo, merong notice MJ ng disallowance na 73.2 million. Ngunit kung maalala natin, dahil sa kakulangan sa dokumento, hindi dahil sa pagnanakaw at hindi pa final, may karapatan na ipaliwanag itong mga disallowance na ito, no? So, kaya ang pinakamahalaga, binigyan ng COA ang Office of the Vice President ng unmodified audit opinion. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang significance nito? Ang significance nito ay maayos, legal, at wasto ang financial reporting ng Office of the Vice President. So, kung may korupsyon, hindi ito ang magiging audit opinion ng COA. Tandaan natin na independent body ang COA. Siya ang tinalaga ng ating saligang batas, MJ, no? So, ang tanong dyan ay saan ginamit ang confidential funds? Ito na yung kadalasan na tinatanong na ibinabato, no, ng mga church groups na katunayan ay nakita ko ay may plunder charges na kapafile pa lang, no? Dapat nating maipaliwanag nito na malinaw ito na gamit sa ilalim ng Joint Circular 2015-01, no? At lalabas din ito. In fact, may Senate investigation tungkol dyan, but because they are confidential funds, kaya nga tinawag na confidential, hindi pwedeng sabihin. Pero babanggitin natin yung overview kung saan ginagamit ang confidential
funds. Hindi ito palamuti sa budget, no? Gamit nga ito sa Joint Circular 2015-01. Kabilang dito, MJ, yung number 1, surveillance laban sa bantan sa seguridad. Malinaw yan. Yung kontra-terorismo, yung proteksyon sa mga opisina at sibilyan, yung intelligence gathering laban sa destabilization, yung information para sa law enforcement coordination. So, alam natin na nung 2022-2023 MJ, hinarap ng bansa ang pinaigting na aktibidad ng armadong insurgency, dokumentadong recruitment sa mga estudyante, no, at professional, yung mga disinformation campaign laban sa Estado. So, mismong liderato ng CPP-NPA, kabilang ang yumaong si Joma Sison, ay hayagang umamin at nagturo ng mga front organizations, di ba? Naging diskusyon natin yan sa iyong programa, MJ. Kaya hindi ito, MJ, linawin natin kasi may ruling ng Supreme Court, hindi ito red tagging. Ito ay dokumentadong realidad. Kaya mag-ingat lang tayo dahil hindi lahat ng kritiko ay rebelde. Hindi lahat ng aktivista ay kalaban ng Estado. Ngunit, hindi rin maaring magkunwari na walang infiltration. Lalo na kung ang insurgent leadership mismo yung nagsabi at umamin na ito yung mga front organizations natin, no? Ang kailangan ay eksaktong ebidensya. Ang kailangan ay legal na proseso. At of course, paggalang sa karapatang pantao, hindi pananahimik, hindi propaganda, no? So, ang malaking tanong para sa sambayanan, habang inuusisa ang Office of the Vice President sa daang milyon, may isang tanong na ayaw sagutin ng marami. Ito yung nababanggit din ng ating kasama ngayon na yung ating guest at iba't iba pang mga guest ninyo. Bakit walang galit sa 4.57 billion na confidential at intelligence funds ng Office of the President noong 2023 lamang, MJ, no? So, para sa konteksto nito, MJ, 10.4 billion ang kabuang secret funds ng gobyerno sa isang taon. So, 3.6% lamang dito yung bahagi ng Office of the Vice President. Pero ang target ng demolition narrative ay ang Office of the Vice President. So, ang tanong, nasaan ang investigasyon? Nasaan ang galit? At nasaan ang impeachment talk? Hindi ito accountability, MJ, no? Ito ay malinaw na political